Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Bagong Cavite C5 Segment 3B link binuksan na sa publiko, toll sa bagong expressway libre sa buong Abril. Expanded 4PH o pabahay para sa Pilipino program makakatulong sa mas maraming benepisyaryo na makakuha ng tirahan ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Mga opisyal at empleyado ng Department of Justice kasama na sa listahan ng mga hindi pwedeng pumasok sa kasino. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Bukas na para sa publiko ang isang bagong bahagi ng Cavite C5 Link at libre ang toll dito para sa mga motorista sa buong buwan ng Abril. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang pangunahan ng pagbubukas ngayong Lunes ng Segment 3B ang expressway na magkokonekta sa Parañaque at Taguig. Ayon kay Marcos, mapapaiklin ng Segment 3B ang biyahe ng hanggang 15 minutos mula sa normal na hanggang 1 oras at kalahati. Aabot sa 36,000 na sasakyan ang inaasahang gagamit ng bagong expressway. Pangunahin aniyang makikinabang dito ang mga biyahero ngayong Holy Week. Bahagi ang inisyatibong ito ng uplift strategy ng administrasyon na layuning pagaanin ng epekto ng gulo sa Middle East sa energy sector ng bansa at bigyang ginhawa ang publiko. Inaasahang mapapadali para sa mas maraming Pilipino ang pagkuha ng bagong tirahan sa pamamagitan ng pinalawak na 4PH o pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, tinitiyak ng ahensya na bawat benepisyaryo ay makakabili ng sariling bahay batay sa kanilang kakayahan. Sa ilalim ng Expanded 4PH, makakabili sila ng bahay sa pamamagitan ng home ownership, rental housing o incremental development. Maaari silang makabili ng socialized housing na may mababang interest na hanggang 3% sa loob ng 10 taon sa tulong ng Pag-ibig Fund. Pwede rin silang kumuha ng rental housing tulad ng mga itinatayo ngayon sa UP Diliman at Los Baños. Sa pamamagitan naman ng incremental development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program, makakapagpatayo ang bawat benepisyaryo ng bahay na mapapalawak nila batay sa kanilang pinansyal na kakayahan. Tuloy naman ang pamamahagi ng pabahay sa pamamagitan ng mga Presidential Proclamation. Ayon kay Aliling, batay sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., ay dapat makapagbigay ng disente, ligtas at abot-kayang tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino. Lumagda ng isang kasunduan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Department of Justice para isama ang mga tauhan ng DOJ sa listahan ng mga hindi pwedeng pumasok sa kasino. Ayon kay PAGCOR President at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, ito ang unang partnership na pinirmahan sa pagitan ng isang government agency at gaming regulatory company. Sa 4.5 milyon na tauhan at opisyal ng gobyerno, 600,000 na pangalan palang aniya ang nasa listahan ng mga restricted persons ng PAGCOR. Sa ilalim ng Presidential Decree 1869, ipinagbabawal sa mga empleyado at opisyal ng pamahalaan ang pagsusugal, partikular na ang paglalaro sa mga kasino. Para naman kay DOJ Secretary Frederick Vida, mapapalakas ng hakbang ang kapangyarihan ng ahensya sa pagdidisiplina sa hanay nito. Sa kasalukuyan, merong 60,000 tauhan ng DOJ sa main office at mga component agency nito tulad ng National Bureau of Investigation, Bureau of Corrections, Office of the Solicitor General at iba pa. At sa balitang pangkalakalan, pinag-aaralan ng Social Security System o SSS ang posibleng pagpapatuba ng loan moratorium at penalty condonation program para sa mga miyembro at employer nito.
Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, layunin ng mga hakbang na bawasan ang pinansyal na pasanin ng mga member at employer ng SSS, ngayon pat nakaharap ang bansa sa krisis dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang din sa pinag-aaralan ang pagpapalawig ng deadline sa pagbabayad ng kontribusyon para mabigyan ng dagdag na flexibility ang mga miyembro nito. Binigyan din ng SSS na nais nitong tulungan ng nasa 40 milyong miyembro habang pinapanatili ang katatagan ng pondo. Pinapalakas din ng ahensya ang paggamit ng online system upang mapabilis ang mga proseso at paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Inaabisuhan din ng publiko na mag-abang ng anunsyo ng SSS para sa mga pagbabago sa mga programa nito. Samantala, pumirma ang Department of Agrarian Reform at Bureau of Jail Management and Penology ng mga kasunduan upang mabigyan ng mas matatag na pamilihan para sa mga produkto ng Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs sa Batangas. Sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program, magkakaroon ng tiyak na merkado ang mga samahan ng magsasaka para mapalakas ang kanilang kita at kabuhayan. Ang mga mabibiling ani naman ay gagamitin upang maging pagkain ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer Attorney Immaculada Concepcion Mendoza, mahalaga ang matatag na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan upang suportahan ng ARB habang natutugunan ang pangangailangang nutrisyon ng mga PDL. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo at PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.